Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation, my dear friends, ladies and gentlemen, my dear subscribers and viewers, let us just honor our subscribers. They are now 6,113 subscribers. Thank you so much, and God bless you all. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you very much and God bless you all. Okay, so ano po tayo ngayon, no? Pag-uusapan po natin today ay yung ano po natin, no? Yung uh, yung ano may nakita po kasi na pictures, si Presidente Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos ay umattend po sa DepEd, no? Yung ano po natin, Basic Education Report sa bandang MOA, no? Siyempre, kasama po ang DepEd Secretary, okay? DepEd Secretary Sara Duterte. Vice President, DepEd Secretary Sara Duterte. Okay? So, nilahad doon ang accomplishments ng Department of Education for the year 2023. Okay, siyempre, no, pinuri ni pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang ang education sector, no, led by the Vice President. Sabi niya nga, ito ang ano talaga, no, pinakamalaking constituents, pinakamalaking department, pinakamalaking budget, no, uh, among the departments. Okay, siya talaga ang pinakamalaking budget. Okay, so mahalaga na talagang ang namumuno nito ay isang malakas, isang matatag, at isang magaling, no? Yan, Triple M na leader, no? So, ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na leader na ganon ay si Vice President Sara Duterte. No, so after the event or before the event, may mga photos or pictures na nakita na kinunan ng mga netizens or kinunan ng mga taga doon at sinare sa netizens. Talagang napaka-sweet nila, no? Parang ano sila, no, dun before nung election, no? Before yung election at saka nung election at saka nung na-declare na sila. Parang ganoon ang makuha nila sa ngayon. No? So parang lumalabas ay LQ lang pala, no? O lovers quarrel ang nangyari in the past. Ngayon, ang tanong natin bayan, sino nga ba ang sumisira sa Uniteam? Trillanes ba o Tagaloob? Bakit naman po napasok si former Senator Trillanes dito? Okay, analyze po natin, no? Kasi napasok po siya kasi sinabi po ni Senator Pato de la Rosa na ang destabilizer daw po ng relationship ng mga Dutertes at saka ni Pangulong Bongbong Marcos o ang Malacanang ay si Senator Trillanes. Kaya po diyan napasok. I-analyze po natin ng konti, para ano naman po natin. Si Senator Trillanes ay taga Magdalo, no, rebelde, no, dating rebeldeng grupo 'yan. Okay, pero nag-party list din niya, pero hindi nanalo last time around, no. Pero nag-party list po 'yan na na ano na sa Kongreso, party list representative. No, ang 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 tawag dito, ang miyembro nga nun or representative ay si Alejo yata yun, no, in the past. Pero meron pang isa eh. Meron pang isang naging parang party listed, no, kumbaga. Pero napunta na siya sa cybercrime, no? Cybercrime defense or security, infosec. Okay, yung taong yun, no? So, okay naman kasi dating military naman siya. Ngayon, okay. Eto, so biglang ano po, no, nagtaka po tayo, no. So kung nakikinig po tayo sa ating mga programa, nagtaka po tayo dahil po si Senator Trillanes at saka ang kanyang um, mga kasama, no, sa Liberal Party, no, nagko-alis pala ang Magdalo at saka Liberal, no. So bigla po naging no, parang hindi sila masyadong nag-aatake, nagiging friendly, lalo na nung nakawala, no, nakapagpiyansa si former Senator De Lima. Okay, so nagtataka tayo, no, napaka-friendly, tsaka inaano niya, no, talagang pinupuri-puri din niya minsan si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so talagang no, pero at the same time, inaatake nila si Sara Duterte, something like that. No,
they're accusing it nga na si Duterte ang pwedeng mag-destabilize, no? Talagang kinausap, no, ang mga military, kinausap ang mga ano, etc., no, para magkaroon ng parang revolt, ganun, or something na ganun. Alright, now, tapos pumasok ngayon ang Unity, ang this confidential fund, no? Nasilip yung confidential fund. Sino ang nakasilip doon? Yung mga ano, no, Makabayan Black, no, yung Kabataan Party List, yung ano, CIA, yung sa teachers, no? Associate, parang yung sa teachers, no? Okay? So, isa yun, no? Pero kasama nila ito, no? Para nagkaroon ng strategic alliance si Speaker at saka ang Kabayan Black. Now, ang mga Kabayan Black kasama rin nila ng mga liberal the past. Okay? So yun yun. Biglang ano, no, parang ang ano tuloy, nagamit tuloy si Speaker. O yun, magkaroon tayong strategic alliance, sirain na natin ito si, allegedly ito sirain na natin si Vice President para naman po ano, no, para naman po makapag-ano tayo, no, para mawala, no, kung kunwari balak ng tumakbo sa 2028 ay mawala na ang isang vice president. Pero malakas po si vice president na talagang may appeal sa masa, kumbaga si Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon, ang ano parang lumalabas ngayon talaga ay parang parang talagang yung mga taga Pinklawan, Dilawan, dati at saka ngayon, no, ang talagang sumisira, no, sa unity. Kumbaga, parang ngayon ayaw na naman nila kay Presidente Bongbong Marcos dahil yung pronouncement niya dun sa ICC or sa International Criminal Court, di ba? Yun. Ngayon, makikita nila ngayon ang relationship para bumabalik na with Vice President Sara Duterte and President Marcos. Ano ang kaya ang kanila sasabihin? Okay, kayo bayan, kayo ang sumagot nito. Sino nga ba ang sumisira sa Unity? Trillanes ba o Tagalog? Okay? Maraming salamat din Senator Trillanes. Good luck sa iyong kandidatura sa Caloocan City. Alright, sige. Hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman. At please, no, kung nanonood ka nito, panoorin mo ng buo, no? Panoorin mo siya ng buo. Tapos yung mga advertisements, do not skip the ads so that we can be able to earn from it naman, so that we can be able uh, to to earn from it and then sustain and maintain this particular channel. Alright? Sige, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And please, pakishare din po ito. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you so much, guys.